So guys, technician naman tayo ngayon. Printer technician naman. Good day na naman po sa inyong lahat. Kaya ito na naman, nasira ang printer ng aking mga anak. Kaya ito aking i-repair. Ito daw ang problema niya. May dalawang ilaw na nagbi-blink. Ayaw mag-print. Kaya ito na, binaklas ko na yung aking printer. Hindi ko pa rin alam kung anong problema nito. Kaya ating pag-aaralan lang. Siyempre, kailangan po bago baklasin itong ating printer, kailangan ay safety muna po tayo. Dapat naka-unplug, hindi nakasaksak sa kuryente. At dapat gamitin natin kung ano yung mga tools na kailangan natin gamitin para sa pag-repair ng isang machine. Una, tinanggal ko muna tong ink niya at inilagay natin sa isang safety na area para hindi tumapon. Then, tinanggal ko na rin tong cover ng ating ink at cover nitong printer para makita natin kung anong itsura niya sa loob, kung meron ba siyang umiipit or madumi man lang yung loob, kailangan linisin natin. Usually kasi, sa mga ganitong problema, meron lang mga bumabara sa loob or either merong mga pumapatak na foreign materials na bumabara doon sa mga mechanical niya. Kaya yun lang ang umiipit at nagbibigay ng problema sa isang printer. Kaya ito, sinimulan ko lang linisin yung loob ng printer, pati yung mga lining niya, lahat, yung parang mga belt niya, nilinis ko, ginamitan ko ng alcohol, and then sinilip ko rin yung mga ilailalim kung meron bang mga pumapatak na mga dumi or yung mga alikabok na namuuna sa loob. Talagang nilinis kong mabuti para in case na i-power on na natin yung ating printer at mag-initialize siya, maganda yung movement niya, pati doon sa pinaka-cartridge niya, nilinis ko na rin yan. Yun, tama nga po pala tayo, meron lang nakabara doon sa ilalim dahil yung pinaka-guide ng ating bond paper ay nabali na, and then yun, naiwan lang po pala sa loob at atin nang natanggal, naiayos natin at atin na uling ibabalik. Then ngayon, lalagyan na po na rin natin ng ink at itatry natin kung magpiprint siya or mag-initialize ng maganda. Hindi naman po tayo expert sa pagre-repair ng mga ganito. Nilakasan ko lang ang loob ko, tinaray kong buksan, inalam ko lang kung ano yung mga nasa loob nitong printer at para makita ko rin kung ano yung mga functions niya. At ito, i-try natin i-power up and then yun, success, nag-initialize siya ng maganda, tuloy-tuloy na. Sana kapag nilagay na natin yung ink, wala nang maging problema at makapag-print tayo ng maayos din. Ito nga, sinalinan ko na siya ng black colored ink. Pero ang ginamit ko rito is yung from original manufacturer niya para maganda rin yung kanyang printing quality. So, kailangan kasi kapag gagamit tayo, kung ano yung original niya, yun talaga yung gamitin natin para maganda yung kalalabasan. So, tama naman, 664. So, yun tayo is 664. Kabitan natin. Napakasarap din talaga na mahilig kang magkalikot ng mga sirang bagay na kailangan mag-DIY ka. Aralin mo kung paano mag-DIY katulad nito. Oh. Pinag-aralan ko lang. Natutuwa lang ako sa sarili ko kasi may achievement ako na nai-repair ko ito. Diba? Kasi hindi ko naman talaga alam ito. Pinag-aralan ko lang. At syempre, kung ibabayad natin to, halimbawa, paparepair tayo, magbabayad pa tayo ng mga technician. So, magkano rin ibabayad natin dito, oh, di ba? At least nakasave tayo. Tapos, ihahatid pa natin kung saan yung pinaka-shop nila, oh, di ba? Yung transportation pa lang, oh, nakatipid na rin tayo. Then, by next time, in case na magkaroon ulit ng problema, ayun, kayang-kaya na natin gawin. Alam na natin kung ano itsura ng loob ng ating printer machine. Ito na nga, binalik ko na sa original position at nag-test print na ako, pero kulang pa rin yung ibang ink niya. Bibilihan na lang natin ng bago. Medyo may kalumaan na rin kasi to at ubos na yung ibang mga ink niya. Kaya dadagdagan na lang natin. Salina na uli natin ng mga bago. Nawa natin kanina. Nice. Ngayon, working na siya. Try na tayo mag-print. Then, nilagyan na rin natin ng ink. So, kasi kulang siya ng ink na kulay black. Sinalina natin. So, isang try pa tayo pag-print tayo.